Kamusta mga idol? Lifetime ban sa lahat ng professional basketball league sa bansa, sigaw ng mga netizens na dapat iparusa kay Jeremy Mahinay. Madami nga ang napataas ang kilay matapos magdesisyon ng MPBL na indefinite suspension at pagmultahin lang ng 100,000 pesos si Mahinay dahil sa napakadelikadong dirty play na ginawa nito sa Zamboanga player na si Ray Barcuma na muntikan ng magresulta ng isang major injury. Ayon sa mga netizens, hindi na dapat binibigyan pa ng pagkakataong makapaglaro ng basketball ang player na katulad ni Jeremy Mahinay. Makikita nga sa actual video na sinadyang ilawit ni Mahinay ang kanyang tuhod para pigilan ang layup attempt ni Barcuma. Mabuti na nga lang at napigilan ng mga Zamboanga players na sugurin at kumprontahin ang sentro ng Negros mga idol. Mukhang hindi na din nga maganda ang sunod-sunod na nangyayari ngayon sa MPBL. Kamakailan lang ay may lumabas na balita tungkol sa isang bodyguard ng isang politiko sa Abra na sinuntok daw ang isang referee matapos ang laro ng Pasay at Abra. Patunay lang ito na hindi naligtas ang seguridad sa mga laro ng MPBL mga idol. Bagamat maganda ang layunin ni former boxing champion Manny Pacquiao na mabigyan ng trabaho ang mga basketball player na hindi nabigyan ng pagkakataong makapaglaro sa PBA, kapalit naman nito ay ang hindi maayos na palakad ng mga MPBL officials para maprotektahan ang mga fans at ang mga manlalaro. Ayon pa nga sa sports analyst na si Snow Badua, hindi na daw nakapagtataka na kung isang araw daw may magbarilan bigla sa loob ng court dahil hinahayaan daw ng MPBL na hawakan ng mga politiko ang ilan sa mga koponan ng liga. Halimbawa na nga lang dito sina Senator Jinggoy Estrada ng San Juan Knights at si Governor Delta Pineda naman ng Pampanga. Baka nga matulad si Commissioner Kenneth Doremdes sa nangyari kay Willie Marshall na imbes na siya ang gumawa ng batas ng liga, siya pa ngayon ang kinokontrol ng mga namumuno sa SMC at MVP Group. Akala nga natin ay ang PBA lang ang madaming kontrobersya na kinasasangkutan. Pati din pala ang MPBL mga idol. Kung ang PBA ay sumasakit na ang ulo dahil wala nang nanunood sa mga laro nila, ang MPBL naman ay hindi na makontrol ang mga insidente ng suntukan at game fixing sa kanilang liga. Madami tuloy ang nababahala na baka makalipas ang 10 taon wala na tayong mapanood na PBA at MPBL sa TV at sa mga social media website. Wala na kasing masyadong tumatangkilik manood ng mga laro ng dalawang ligang ito dahil sa dami ng kontrobersya na kinasasangkutan nila mga idol. Maliban pa dito, nauubusan na din tayo ng mga magagaling na basketball player na naglalaro sa PBA at MPBL. Karamihan kasi ng mga superstar ng amateur league kagaya ng UAAP at NCAA, mas pinipiling maglaro sa B-League at KBL matapos ang kanilang eligibility sa kolehiyo dahil sa laki ng sahod. Panigurado na mas dadami pa ang problema ng dalawang magkaribal na ligang ito kapag hindi nila kaagad nagawa ng aksyon ang mga hinaing ng mga netizens. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol.